Ang mga proyektong nilamon ng baha. Sa bawat patak ng ulan, may kasabay na patak ng galit mula sa taong bayan. Sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa mga mababang komunidad, tila taon-taon na lamang ang parehong kwento. Baha rito, baha roon. Kahit pa sinasabi ng mga opisyal na may flood control project na ginagawa. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, lumutang ang mas malalim na katotohanan. Lumabas ang mga ulat na maraming proyekto ng flood control ay hindi pala natapos. May mga tinatawag na ghost projects. At may mga kontratistang tumanggap ng bayad kahit walang nagawang konkretong infrastruktura. Sa isang bayan sa Bulacan, ipinangako noong 2022 ang isang 150 milyong flood control system. Nakasaad sa mga dokumento, 100% completed. Pero nang dumating ang malakas na ulan noong Agosto, lumubog muli ang buong barangay. Ang mga residente, sa galit at takot, nagsimulang magtanong. Nasaan ang proyekto? Nang sinuri ng mga auditor, lumabas na kalahati lang pala ang nagawang drainage system. Ang ilan sa mga bakal at semento, wala. Tinangay o marahil, hindi kailanman na-deliver. Sa isang bayan sa Bulacan, ipinangako noong 2022 ang isang 150 milyong flood control system. Nakasaad sa mga dokumento, 100% completed. Pero nang dumating ang malakas na ulan noong Agosto, lumubog muli ang buong barangay. Ang mga residente, sa galit at takot, nagsimulang magtanong. Nasaan ang proyekto? Nang sinuri ng mga auditor, lumabas na kalahati lang pala ang nagawang drainage system. Ang ilan sa mga bakal at semento, wala. Tinangay o marahil, hindi kailanman na-deliver. Hindi lang ito isang kaso. Ayon sa mga ulat ng Commission on Audit, daan-daang flood control projects sa buong bansa ang may iisang pattern. Overpriced materials, double entries, ghost deliveries, at mga proyektong tinapos lang sa papel. Ang mga dokumento'y kumpleto, may pirma, may litrato pa. Pero kapag pinuntahan mo ang mismong lugar, bakas ng tambak ng lupa at kinakalawang na bakal lang ang makikita. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre rin ang isang kickback network, mga inspektor, kontraktor, at ilang tiwaling opisyal na sabay-sabay sa pandaraya. Sa halip na ipagtanggol ang mga mamamayang binabaha, sila pa ang dahilan kung bakit mas lumulubog sa problema ang bayan. Isang engineer na tumangging magpakilala ang nagsalita sa isang confidential interview. Kapag pumalag ka, lipat ka ng assignment o tanggal ka sa project. Ganyan ang sistema. Ang flood control, pinakamadaling pagkakitaan kasi hindi mo agad makikita kung effective. Bahalang ang ebidensya. Ngayon, habang patuloy ang ulan at rumaragasa ang tubig sa mga kalsada, kasabay din nito ang panawagan ng taumbayan para sa transparency at hustisya. Hindi lang tubig ang kailangang kontrolin, kundi pati ang ganitong uri ng katiwalian na patuloy na nilulunod ang pag-asa ng marami. Dahil sa bawat pisong ninanakaw mula sa proyekto, may bahay na muling lulubog, may kabuhayang masasayang, at may pamilyang muling magbabalik sa evacuation center. Ang mga flood control projects ay dapat proteksyon, hindi negosyo. Pero hanggat may mga leader na mas inuuna ang sariling bulsa kaysa sa kapakanan ng bayan, magpapatuloy ang siklo, ulan, baha at korupsyon. At marahil, ang tunay na baha na dapat nating pigilan ay hindi galing sa langit, kundi mula sa pag-agos ng kasakiman ng tao. Isang engineer na tumangging magpakilala ang nagsalita sa isang confidential interview. Kapag pumalag ka, lipat ka ng assignment o tanggal ka sa project. Ganyan ang sistema. Ang flood control, pinakamadaling pagkakitaan kasi hindi mo agad makikita kung effective. Bahalang ang ebidensya. Ngayon, habang patuloy ang ulan at rumaragasa ang tubig sa mga kalsada, kasabay din nito ang panawagan ng taumbayan para sa transparency at hustisya. Hindi lang tubig ang kailangang kontrolin, kundi pati ang ganitong uri ng katiwalian na patuloy na nilulunod ang pag-asa ng marami. Dahil sa bawat pisong ninanakaw mula sa proyekto, may bahay na muling lulubog, may kabuhayang masasayang, at may pamilyang muling magbabalik sa evacuation center. Ang mga flood control projects ay dapat proteksyon, hindi negosyo. Pero hanggat may mga leader na mas inuuna ang sariling bulsa kaysa sa kapakanan ng bayan,